Good afternoon, Banang. Ayan, mga pre. Bali, dumayo na naman ang galing Caloocan tong dating driver ni Bana. Ngayon na nangungulit sa akin. Gusto niya raw magpa-unlock na interview. Ano bang dahilan ba't ka pa dumayo rito? Babanatan mo na naman si Bana. Anong rason? Hindi maganda yung mga pinagkakagawa niya ni Banang eh. Oh, Ayan, pedophile yan. Ano pinagsasabi niya sa mga social media. Huwag kayo maniniwala dyan. oh. May binalawurang sponsor. Ang ginawa niya, pinalabas na malibog yung sponsor. Obsessed raw yung sponsor doon sa artista. Ano masasabi mo doon? Obsessed sa itsura noon. Sa itsura pa lang noon, hindi nakatiwa-tiwala yun eh. Oo. Si Banang mukhang kawatan din eh, no? Oo naman. Literal na sweetik, no? Tapos yung mga sponsor na Nagbubulag-bulagan. nagbubulag-bulagan, kuha pera, Oo. bulsa. Ayos. Magandang gawain, Banang. Napakaangas, Banang. Napakaangas, no? Maling gawain yun. Panlolo. Alukin mo nga ng negosyo si Banang para kahit papano, maiwasan na yung pambubudol niya. Banang, kung gusto mong masenso at gusto mong mag-business, bahala ka sa buhay mo. Kung pagkain, bahala ka. Magbenta ka na ng Titan Gel. Kaya shoutout nga pala kay Jay Alvarez. Oo. Yes. Titan Gel Reseller. Titan Gel Reseller. Yes, kung gusto mo, magtinda ka na lang ng mga pampalaki ng taguro. Yes. Oo. Total, lagi niyang binabanggit yung tite, no? Oo. Magtinda ka na lang Titan Gel, turuan mo sila magpalaki ng tite. May tamang procedure yung Titan Gel eh. Oo. Ikaw naman, nung nagtrabaho ka sa kanya, anong palagayan mo doon? Napapakain ka ba niya 3 beses ang araw? Hindi nga eh. Minsan, ang lungkot-lungkot ng buhay ko. Eh, bakit naman? Hindi niya ako mapakain ng 1 beses ang araw. At balita ko, yung sasakyan na minamaneho mo, hindi pala sa kanya, sa manugang niya pala yun. Oo. Ibig sabihin, wala siyang lisensya. Wala siyang lisensya, manloloko yan. May maliwanag dyan. Wala ka palang lisensya, ang yabang-yabang mo. O, di ba? Yung Pribileyo yan para magmaneho. inaangkin niya yung buong galanto, totoo ba na may titulo siya? May pangahawakan siyang pruweba na siya may-ari ng lupa? Walang papel yan. Walang papel? Ano niya lang yun. Inaagaw na nga ng pag-ibig. Inaagaw na ng pag-ibig. Papalayasin na sila. Di ba? Sa gobyerno pala yung may-ari nun. Di pala kay Banang yun. Totoo ba na di ba ikaw nakasama kanya mag-casino? Malakas siya magpunton. Oo. Malakas siya mag-casino, no? Ay, malakas magsugal yan. Ibig sabihin, yung 25,000 na hawak niyang pera pala ng sponsor niyo. Pinantayaan niyo. Oo, pinantayan namin. Natalo nga. Yung galit na galit yun. Basta ngihingi pa ulit sa sponsor. Kasi wala na yung phone. Wala nang pondo. Yung problem. Oo. Hindi, Hindi, ito total kapitbahay mo si Banang. May lumalabas kasi na issue na may isang babae na siya kinasuhan na vlogger. Totoo ba? Hindi, di ba? Hindi. Walang katotohanan. Walang katotohanan yun. Sinungaling yan si Banang. Palibasa kasi, kiki niya may asin eh. Ay, gago. Gago pala yung matandang yan. Hindi pala totoo, no? Fake news pala. Pedophile pa. Ang hilig sa bata. May iba pa siyang bisyo. Oo. Ano yung bisyo niya? Mahilig sa yan, sa mga kung ano-ano yan. Malalaki. Mga lalaki. Bakulit yan. Ko? Si Banang, scammer pa. Yes. Pero ito tanong ko totoo ba na na-stroke yung anak niya nandali sa kagagawan niya? Sa konsumisyon? Totoo ba? Kasi ikaw nakakakita niya, naging empleyado ka eh. Ay, oo, na-pressure yung anak niya sa kanya. Kasi gusto niya, ganun.
ganun yung mangyari. Ayaw nga. Pinipilit niya. Ganyan yan si Banang. Napakaigpit niya. Ikaw rin na nakakita. Ito pa nalaman ko. Ikaw pa pala nakakita kung paano siya kumupit ng pera dun sa vault ng anak niya. Oo. Para lang matustusan yung mga pangangailangan at gusto niya. Ganyan. Kahapit yan si Banang. Walang sini-sini. Kahit anak. Basta magawa niya lang yung gusto niya. Ganyan. Di ba nung nakaraan nasabi mo rin double dead yung mga paninda niya? Ay, oo. Napaka-double dead talaga ng mga paninda. Yung barbecue. Oo, nakit nga yung tiyan ko. Hanggang ngayon, pabalik-balik pa rin ako sa banyo. Ano ba yan? Yung binenta ni Banang sa akin. Ano ba? Palitan mo yun. Lugi sa'yo. Yung tenga ng baboy. Ay, puto. May kuto? May kuto. Ang kulit. Ay, bakit naman ganun, Banang? Di ba? Ano ba kasing klaseng negosyo yung ginagawa niya? Maraming mga negosyo. Illegal? Mga illegal, yabang ko dyan. Illegal recruiter pala siya. Illegal recruiter. Taga-bugaw, taga-alok ng trabaho sa ibang bansa, tapos scam, takbo na, pera, may mga ganun pa pala siya negosyo, no? Magaling mag-convince ng tao yan si Banang eh. Mapapaniwala ka niya sa mga sinasabi niya. Magaling magbaliktad ng kwento. Magaling magbaliktad ng kwento at magaling din niyang mangkuto kasi marami siyang mga tao. Ang isa pala sa nabudol niya artista, si Baninay, no? Si Baninay. Anong ginawa niya kay Baninay? Pinagbayad niya, di ba? Oo. Pinagbayad niya lahat doon sa restaurant. Wala siya nilabas ni 5, no? Grabe. Ikaw rin kasi ang kasama niya nun, di ba? At yung bar na niya, ibig sabihin puro pok-pok pala doon, no? Puro doon. Puro prostitute. Prostitution. Dami pinapasok nun. Oo. May mga kilala pa nga. Para ibubugaw niya, para mas lang yung kagustuhan at niya, yung kaprichuan niya. Grabe. Yan si Banang. Ibig sabihin, nung nagcha-charity kayo noon, bawat charity nyo may kupit siya. Siyempre, may komisyon siya doon. Hindi ko pwedeng wala. Oo. Napakagulang yung Banang. Napakagulang, no? Kapal ng mukha. Tsura pa lang nun eh. Mukhang kawatan. Hindi na magpapatalo eh. Oo. Tsaka totoo ba? Ito kasi, maganda kasi hindi manggaling sa akin eh. Totoo ba na na marami siyang inaaway na kapitbahay niya, pinaharangan niya yung mga looban para lang angkinin yung lupa. Kasi nakipag-away siya, nagwala siya, di ba? Para angkinin yung lupa, wala namang papilyo. Si Aling Selly. Si Aling Selly. Pinagawa niya ng lupa. Biruin mo. Dinimanda yung anak na Pinagawan pa yung lupa. Di ba? Mong gintik ang sakim ng Banang napakalupit. Hindi na normal yung pag-uutak niya, no? Oo. Nababalo na ata. Palaaway. Oo. Grabe. Malakas ata sapak sa ulo niyang Banang na yun. Grabe, ibang klase ka, Banang. Magbagong buhay ka na. Ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Sa bagay yung Panginoon, mismo sinusuka siya, no? Ayaw marinig ng Panginoon yung mga pinagsasabi niya sa live niya. Sobrang mga scam. Gusto niya laging pabor sa kanya. Ganyan yung taong yan. Grabe, no? Literal na sweetik, no? Nabalitaan ko, nagbenta na 1 toneladang karne yan, hindi tinanggap ng palengke, no? Totoo ba na naipakulong niya yung may-ari ng Balintawak? Kasi pinagmamalaki niya yun, di ba? Ikaw 30 years ka na sa Galanto eh. Hindi ibig sabihin, walang katotohanan, tama ba? Wala. Hindi niya talaga na-idemanda. Hindi. Ibig sabihin, drawing lang yung sinasabi niya mga demanda. May malang yun, may masabi lang talaga. Wala naman. Lakas talaga manloko ng tao. Banang na yun. Nakulit yan. Pero wisyo para ng komunidad niya yan. Ultimo yung kapitan nyo dun sa sinusuka siya. Oo.
Ano sabi sa kanya nung kapitan? Sobrang sakit na sa ulo ng kapitan nila. Pinaalis na nga dun sa lugar nila. Pinapaalis na. Tinataboy na ng buong barangay. Ng buong barangay. Pinagkakaisahan siya. Pinagkakaisahan na. Ginagawa niya. Hindi na nakakatulong. Nakaka-perwisyo. Perwisyo pala. Dami niyang naloko ng mga tao. Tapos siya pa ganang magalit. No? Kapag ano niya na yun. Modus niya na yun. Ngayon yung play niya. Manloko ng tao. Manloko ng kapwa. Mahirap ma-checkmate yan. Ang daming galaw niya. Tao niya. Ganyan yun. Sabihin talaga, literal na wala sa puso niya yung pagtulong sa kapwa. Ang gusto niya na mangyari. Makalamang siya ng kapwa. Makapanlamang na ng kapwa. Tapos laging pabor sa kanya. Hindi nagpapais yan. Wise yan tao na yan. Wise na. Wise na scammer. Hindi ko alam kung anong utak meron yan. Tsaka ang kapal na mukha doon sa sinabi niya na ang dala lang daw ng manugang niya ay poke at titi lang. Totoo ba yun? Para sa akin, hindi kasi naghahanap buhay yung manugang niya, yung asawa ni Ate Nerissa, di ba? Ultimo pala yun. Di ba ikaw ang nagkasama ng asawa ni Ate Nerissa? Ultimo pala yung asawa ni Ate Nerissa. Sinusuka yung ugali niya at yung pagkatao. Oo, ganyan yung klaseng tao talaga. Pinabarangay mo yan, di ba, nung nakaraan? Ano sabi ng barangay? Sawang-sawa na sila doon. Puro reklamo. No? Maririndi ka na lang. Banang ng banang. Lintik na banang. Kasi sabi niya doon sa live niya, lahat daw ng politiko sa Caloocan, kilala siya. Kilala raw siya ng lahat ng mga politiko. Napag-alaman ko, yung mga politiko pala na yun, sinusuka rin pala yung ugali niya. Pinakapakisamahan na lang siya. Pinapakisamahan na lang, nakikipagplastikan na lang sa kanya. Tapos pagkatalikod niya, minumura na si Bana. Ganun yan. Dahil sa, sa pinagagawa sa buhay niya. Ano ba sa taong banang ng Bana. Bagay na bagay sa kanya yung pangalan niya. Banang. Ano bang tawag mo sa kanya noon? Tita. Tita Banang. Nakarelasyon mo rin siya? Oo. Ano nangyari? Ba't tiniwalayan mo? Pangit na ugali niya ni Banang. Gusto niyan. 69 position. 69 always position. Nahihilig sa 69. Anong gusto mo? Padapa? Patagilid? Grabe. Grabe yan, si Banang. Grabe pala, no? So, ayan, ano yung huling maipapayo mo sa kanya bilang nakababata? Banang, kung ako sa'yo, magbago ka na. 2024 na. Kung ayaw mong magbago, bahala ka sa buhay mo. Uminom ka ng betchin, baka matauhan ka pa. O kaya bumili ka ng Titan Gel, magpalaki ka na lang ng mga tite. Yes. Makulit ka. Ayan, Banang. Sa susunod kasi, huwag masyadong mapanlamang ng kapwa. Ayan yung driver mo, Yes. Dumayo rito, hating gabi na. Makulimlim pa sa labas, di ba? Sana man lang, Banang, magkaroon ka ng konting konsiderasyon ng kapal ng mukha mo. Ayan, ang daming patis dito, minom ka ng patis. Ayan, minom ka ng patis. Ang alat ng buhay mo. Alat ng buhay mo, pati kami binubulabog mo sa kaso-kaso. Ibig sabihin, wala ka ito uling tanong. Walang katotohanan.